Kasya. Mayroon ding isang mahabang mesa. Kung magsisiksikan, kasya siguro ang mga 10 tao. Bukod doon, may isang counter na diretsyong nakaharap sa pinto ng tindahan. At may hagdanan din na paakyat sa itaas. Sa likod, tila mayroon pang bakuran. Unang pinuntahan ni Yuji ang bakuran para tingnan. Malaki ang bakuran. Mayroong kwadra para sa kabayo at gilingang bato. At may iilang mga silid pa. Mukhang itinayo ito na parang isang tunay na inn. Ang pinaka-importante sa lahat, may pinto pala sa bakuran na papunta sa kusina. Pagpasok doon, makikita pala ang isang totoong sinaunang kusina. Puno ng agyo sa loob. Makapal ang alikabok, mukhang ilang taon nang walang pumupunta ritong tao. Pati mga daga, wala nang makita sa walang lamang lutuan. Mukhang dahil ito sa isang space-time displacement. Ang pinto sa likod ng kusina ng bahay niya, ay nagkaroon ng space-time displacement sa pinto sa likod ng kusina ng inn na ito. Pagkatapos tingnan ng kusina, umakyat siya para mag-ikot, walang masyadong kakaiba sa itaas. Mga 10 kwarto ang walang laman. Puno rin ng agyo. Kung aakyat ka sa gabi, aakalain mong haunted house ito. Pagkatapos mag-ikot, naramdaman niyang nanlalamig ang likod niya. Nagmamadaling bumaba si Yuji at bumalik sa likod ng kusina. Nang makita ang pamilyar at maliwanag niyang kusina, saka lang niya naramdaman ang konting init ng isang tahanan. Mas maganda pa rin talaga sa modernong panahon. Simpleng inilagay ang mga plato sa dishwasher. Bumalik si Yuji sa kanyang komportableng kama. At natulog ng mahimbing. Nakatulog siya hanggang hapon. Pagkagising, tiningnan niya ang oras. Lagpas na sa oras ng kainan. Wala nang balak si Yuji na buksan ang tindahan. May mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Antique Street, tinimbang-timbang ni Yuji ang 15 tansong barya sa kanyang kamay. At ang isang pirasong pilak. Kahit na gustong-gusto ni Wang Shen na bigyan siya ng isang tail na pilak. Hindi niya ito tinanggap. Walang gantimpala kung walang nagawa. Dahil napagkasunduan na ang presyo. Iyon na ang presyong iyon. Kung gusto ko talagang kumita ng malaki. Sa susunod, tataasan ko na lang ang presyo. Hindi siya isang mapanlamang na negosyante. Sa kanyang tindahan, laging nakapaskil ng malinaw ang mga presyo. Hindi naman ito tindahan ng mga manloloko. Hindi niya ginagawa ang manlamang ng tao. Nag-ikot-ikot siya sa kalye. Pumili siya ng isang antique shop na mukhang maayos. At pumasok. Ang pera mula sa sinaunang panahon ay pera lang din mula sa sinaunang panahon. Kailangang mapalitan sa modernong yuan. Kailangan ko pa rin tingnan kung magkano ang palitan. Inoo, ano po ang gusto ninyong bilhin? Ang may-ari ng antique shop ay isang matandang lalaki. Mukha siyang masayahin, at mukhang madaling kausap. Hindi ako bibili ng kahit ano. Mayroon akong ilang bagay na gusto kong ipatingin sa inyo, boss. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yuji. Direkta niyang kinuha ang tansong barya at ang isang pirasong pilak mula sa kanyang kamay. At iniabot ito. Iho. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang mga ito? Pamana ba ito ng pamilya o? Tiningnan lang ito ng may-ari. At nag-aalangan siyang nagtanong. Pinili ko, nagsinungaling si Yuji. Binili mo bilang isang antik? Tanong ulit ng may-ari. Parang ganoon na nga, tumango ulit si Yuji. Balak niya itong ibenta bilang isang antik. Dahil total, galing naman ito sa sinaunang panahon. Kung ganoon, pasensya na sa prangka kung sasabihin. Iho, mukhang nakabili ka ng peke. Umiling ang may-ari, na may ekspresyon ng panghihinayang. Peke, imposible, medyo naguluhan si Yuji. Talaga bang pumunta lang siya sa isang movie set kagabi? Pero noong umalis siya kaninang umaga, sumulyap siya, hindi naman siya nanaginip kagabi. Nandoon pa rin ang tindahan. Oo, kung binili mo ito bilang isang antik, siguradong peke ang nabili mo. Tingnan mo itong Dachshund Bao. Huwag na nating pag-usapan ang mga salita. Balikan natin ang kasaysayan. Sa loob ng 5,000 taon, kailan ba nagkaroon ng dinastiyang may apelyidong Chen? Isa pa, ang pinaka-importante sa isang antik ay ang antas ng oxidation nito. Napakabago ng tansong barya na ito. Tiyak na wala pang 20 taon mula nang gawin ito. Masasabi ko lang na sobrang halata ng pagkakapeke nito. Wala man lang ginastos para magmukha itong totoo. At saka, binata, napakadali mo namang maloko. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ka naman siguro gumastos ng malaki, ano? Sa sandaling iyon, tiningnan ng may-ari si Yuji, na para bang tumitingin sa isang tanga. Isang bagay na halatang halata na peke. Paano niya nagawang bilhin? Hindi naman masyado, 115 yuan lang ang nagastos ko. Medyo napaisip si Yuji. Hindi niya talaga naisip ang aspetong iyon. Pero kung iisipin, tama nga naman. Ang mga antigo ay dumadaan sa pagsubok ng panahon, bago maging isang tunay na antigo. Itong sa kanya, direkta niyang kinuha mula sa dinastiyang iyon. Ilang taon lang ba ang pagdadaanan niyan? Kailangan pa nitong tumagal at dumaan sa panahon. Kaya lang, ang orihinal niyang plano na buy and sell, ay mukhang naglaho na. Hindi naman pala ganoon kamahal. Pero nalugi pa rin. Hindi lang ganoon kalaki ang pagkalugi. Nakangiti pa rin ang may-ari. Anong ibig mong sabihin? Medyo naguluhan si Yuji. Kahit na hindi luma itong gamit mo. Pero totoo ang tanso, totoo rin ang pilak. Ngayon, ang presyo ng tanso ay halos 85 yuan bawat kilo. Ang presyo naman ng pilak ay mahigit 10,000 yuan bawat kilo. Kahit na hindi puro itong mga tansong barya at pilak mo, pwede mo pa ring may benta ng mga 50 hanggang 60 yuan. Sabihin na nating nalugi ka ng kalahati, makahanap ka lang ng tindahan ng ginto at pilak, siguradong maibibenta mo yan. Syempre, kung ituturing mo itong antigo, talagang luging-lugi ka. Mabait na paalala ng may-ari.
Sige, sige. Salamat po sa paalala, boss. Maibebenta ng 50 hanggang 6 na po. Hindi naman pala ganoon kalaki ang nalugi. Ganoon din naman ang puhunan niya sa mga ready-to-cook meals niya. Pero ang problema, hindi rin siya kumita. Pag-alis sa antique shop, naghanap pa si Yuji sa ilang lugar. Pare-pareho lang ang sinabi sa kanya. Agad siyang pananghinaan ng loob. Iniisip niya pa namang kumita ng mas malaki. Pero mukhang kailangan na niyang kalimutan ang planong iyon. Kung gusto niyang kumita, kailangan niyang taasan ang presyo ng mga pagkain. Kung hindi, wala rin siyang masyadong kikitain. Grabe naman, bakit ba napakahirap kumita ng pera? Nakapag-time travel na nga siya sa sinaunang panahon. Mayroon na siyang special ability. Pero ang hirap-hirap pa rin kumita ng pera. Matatawa ka na lang talaga sa inis. Pagbalik niya sa tindahan, alas 3 o alas 4 na ng hapon. Hindi na siya tatanggap pa ng mga delivery order para sa araw na ito. Pero ang sitwasyon sa kabilang panig, gusto pa ring alamin ng mabuti ni Yuji. Kahit na hindi siya kumita, kailangan niyang ayusin ang kabilang panig. Kung hindi, baka may makapasok mula roon. Magkakagulo ang mundo. Dapat ko na bang harangan ang pinto na ito? Tinitigan ni G ang pinto ng kusina sa likod. Parang gusto na niyang selyuhan ito. Mabuti na lang at nanaig ang kanyang katinoan kaysa sa kanyang emosyon. Kailangan niya munang alamin ng mabuti kung ano nga ba talaga ang lugar na ito. Ang inay ganoon pa rin, luma at sira-sira tulad ng kagabi. Kaya pumunta siya sa may pintuan at binuksan ang malaking pinto. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, isang maliit na tao ang nagmamadaling tumayo mula sa sahig. Pasensya na po, tindero, hindi ko po sinasadya. Ang maliit na tao ay dali-daling yumuko at bumati. Ang taong nasa harap niya ay payat at maliit, mukhang mga 13 o 14 na taong gulang. Pero halatang hindi siya kilala ni Yuji. Galing po ako sa kabilang baryo. Tawagin niyo na lang po akong Xiaochin. Binigyan po ako ni Young Master Wang ng isang pirasong pilak. Sadyang pinapanta po niya ako rito para hintayin kayong magbukas. At para sabihin daw po sa inyo na dahil sobrang tagal ninyong magbukas. Kaya pala walang customer ang tindahan ninyo. Pasensya na po, si Young Master Wang po ang nag-utos sa akin na sabihin iyon. Sabi ni Xiaochin, na bakas sa mukha ang matinding takot. Dahil takot siyang baka bugbugin siya ni Yuji. Ayos lang, sabihin mo sa akin ang buong kwento. Kalmado lang ang ekspresyon ni Yuji. Wala namang dapat ikagalit sa bagay na ito. Kung late magbukas ang tindahan, edi dapat hindi na lang siya kumain dito. Pero umupa pa talaga siya ng tao para lang murahin ako. Malinaw na sobrang nasiyahan talaga siya sa tindahang ito. Iyon yung tipo ng sitwasyon na kapag hindi mo nakain ang pagkain hinahanap-hanap mo. Ang kasiyahan ay nauuwi sa matinding pagkainis. Sa totoo lang, ito na ang pinakamataas na pagkilala para sa munting tindahan. Kung ibang customer yan, matagal nang umalis. Sino ba naman ang gagastos ng ganoon kalaki? Para lang magreklamo, at gaya ng inaasahan, mula sa kwento ng bata, naintindihan na rin ni Yuji ang buong pangyayari. Ano ba ang nangyari? Kagabi pala, hindi talaga umalis si Wang Shen. Doon na mismo siya nagpalipas ng gabi sa labas ng tindahan. Akala niya, paggising niya kinaumagahan, makakakain na siya ng masarap na almusal bago tumuloy sa kanyang paglalakbay. Pero kinaumagahan, hindi man lang nagbukas ang tindahan ni Yuji. Kung hindi nagbukas, edi hindi. Tutal, busog pa naman siya mula kagabi. Hindi pa naman siya masyadong gutom. Kung hindi ito magbubukas sa umaga, siguradong magbubukas na ito sa tanghali. Kaya naman, naghintay lang ng naghintay si Wang Shen. Umaasang makakain ng masarap bago umalis. Pero sa huli, hindi pa rin nagbukas si Yuji noong umaga. At hindi rin ito nagbukas noong tanghali. Nang mapagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa oras kung hindi pa siya aalis. Sa wakas ay sumuko na rin si Wang Shen. Nagkataon namang pumunta sa bayan si Xiaochin para magbenta ng gamot. Napadaan siya rito at agad siyang hinayla para utusan. Binigyan siya nito ng isang pirasong pilak, kapalit ng baon niyang pagkain. At inutusan siyang maghintay dito para sa kanya. At ganoon nga, naghintay siya ng naghintay. Hanggang ngayon, syempre, bukod sa mga impormasyong ito, nalaman din ni Yuji mula kay Xiaochin ang maraming impormasyon tungkol sa mundong ito. Ang dinastiyang kinabibilangan nila ay ang dakilang dinastiyang Chen. Ang dakilang dinastiyang Chen ay sunod-sunod na nakipagdigma sa loob ng maraming taon. Ang mga tao ay naghihirap. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, hindi na nila kinaya ang gastusin sa digmaan. Kaya't sa wakas ay natigil din ang digmaan. Ngunit kapos sa pagkain, kapos sa damit, at kahit ang populasyon ay nakakatakot na bumaba. Bagamat ilang taon na silang nagpapahinga at nagpapalakas. At bahagyang nakabawi, ngunit bukod sa mga sakunang gawa ng tao sa lugar na ito, mayroon ding mga natural na kalamidad. Kung hindi tagtuyot, malakas na pagulan. Sa mga nakaraang taon, masasabing halos walang anihing butil. Talagang napakasaklap ng sitwasyon. Ang mga ordinaryong tao ngayon, kumakain lang ng 2 mangkok ng lugaw na gawa sa ligaw na gulay sa isang araw. Ang kanin ay para lamang sa mga mayayamang pamilya. Kahit na ang mga karaniwang pamilya ng may-ari ng lupa, ay sapat na ang makakain ng ordinaryong bigas at magaspang na butil hanggang mabusog. Ang puting kanin, iyon ay isang masarap na pagkain na natitikman lamang tuwing bagong taon. Siyempre, dahil may mga mahihirap sa mundong ito, natural na mayroon ding mga mayayaman. Hindi naman sa lahat ng tao ay walang makain. Kung hindi, wala sanang mga bagay tulad ng mga restoran. Ang mga binatang mayaman na tulad ni Wang Shen ay halatang mga mayayaman. Ngunit ang bayang ito kung saan naninirahan si Yuji
ay talagang hindi maituturing na maunlad na lugar. Ang bayang kinaroroonan niya ay tinatawag na Keihua Town. Dati, ito dapat ang daanang kailangang tahakin papunta sa kabisera, na nagsisilbing tagpuan ng mga ruta sa tubig at lupa, at maituturing na isang mahalagang bayan kung saan nagtatagpo ang mga ruta ng kalakalan. Sa kasamaang palad, dahil sa digmaan mahigit 20 taon na ang nakalipas, inilipat ang pamahalaang bayan sa katabing bayan. Ang lugar na iyon ay tahimik na umunlad sa loob ng mahigit 20 taon. Ang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga tao doon ay matagal nang umunlad. Idagdag pa ang salik pampulitika ng pagkakaroon ng pamahalaang bayan doon. Direktang naakit nito ang buong populasyon papunta roon. Ito ang naging dahilan kung bakit ngayon sa Keihua Town, maliban sa ilang mga orihinal na residente, model, at ang mga taong nagmamadali, halos wala nang lumalabas. Nang mawala ang pinakamahalagang salik, ang mga tao. Ang ibang mga bagay ay natural na hindi na rin umunlad. Ganito nalugi ang tindahan ni Yuji. Dati, isa itong napakasiglang commercial street. Ngayon, wala na ang lahat. Kung hindi lang binuksan ni Yuji ang tindahan niya, isa na itong patay na kalye. Boss, hindi ko po talaga sinasadya. Ay, oo nga pala. Pinapalinis din po pala sa akin ni Young Master Wang ang restaurant. Para sa susunod na pagpunta niya, hindi na magulo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Xiaoqin para maghanap ng basahan. Kaya lang, biglang kumalam ang sikmura niya sa hindi tamang pagkakataon. Hindi ka pa kumakain. Medyo nagulat si Yuji. Sa kanya lang biglang naalala ang sinabi ni Xiaoqin kanina. Ipinagpalit ni Wang Shen ang kanyang pagkain. Akala niya ay nagtira ito para sa sarili. Mukhang tapat na tao nga siya. Wala talagang itinira. Hihihi, ayos lang po. Mabilis po akong kumilos. Pagkatapos ko po rito, makakauwi na ako para kumain. Yung pilak na ibinigay ni Young Master Wang, sapat na para sa pamilya namin ng ilang buwan. Kahit ibinigay ko sa kanya lahat ng pagkain, panalo pa rin ako. Nagmamadaling sinabi ni Xiaoqin. Ikukuha muna kita ng makakain. Wala kaming gaanong ibang bagay dito. Pero sagana kami sa pagkain. Sabi ni Yuji habang papunta sa kusina. 5 o 6 na pirasong pilak lang naman iyon. Hindi naman pwedeng hayaan ang isang tao na magutom. Hindi, balak sanang tumanggi ni Xiaoqin. Pero dahil kumita siya ng isang buong pirasong pilak ngayon, at dahil medyo gutom na rin talaga siya, naisip niyang kailangan pa niyang magtrabaho mamaya. Kaya lumunok na lang siya at hindi na tumutol. Sige na, gagastos na kung gagastos. Isipin ko na lang na nabawasan ang kinita ko. Pagkalipas ng 3.5 minuto, isang kakaibang bango ang kumalat sa loob ng restaurant. Ang bango, sinisinghot-singhot ni Xiaoqin. Para talaga siyang aso. Kain na, at saka inilabas ang isang plato ng kung pao chicken, at isang malaking mangkok ng kanin. Ito, sobrang mahalaga naman ito. Hindi ko po ito matatanggap. Kahit na halos tumulo na ang laway ni Xiaoqin sa sahig. Nasa tamang pag-iisip pa rin siya. Kanin at mabangong ulam na karne. Bagay ba itong kainin ng isang hamak na taga-probinsyang tulad niya? Itong isang kainan na to, baka maubos pa ang isang pilak na kinita niya ngayong araw. Lahat ay mapupunta lang dito. Ayos lang, ituring mo na lang nakabayaran para sa trabahong gagawin mo mamaya. Sabi ni Yuji na parang walang pakialam. Hindi po pwede. Nagbayad na po si Young Master Wang para sa trabaho. Paano ko pa po ito tatanggapin? Ay, oo nga pala. Kung gusto nyo, ipapalit ko na lang itong mga dala ko sa pagkain nyo. Paulit-ulit na iwinagayway ni Xiaoqin ang kanyang mga kamay. Ngunit habang nalalanghap niya ang bango ng ulam, hindi na rin niya mapigilan ang sarili. Nanghihinayang siyang gumastos ng pera. Pero pwede naman siyang magbigay ng ibang bagay. Nagkataon na namitas pala siya ng mga halamang gamot kaninang umaga para ibenta sa syudad. Pero hinarang na siya ni Wang Shen bago pa man siya makarating sa batika. Ang mga halamang gamot sa kanyang basket ay basta-basta lang niyang pinitas. Hindi niya alam kung magugustuhan ba ito ng amo niya. Anong bagay ito? Wild Polygonatheme. Siyempre, hindi makikilala ni Yuji ang mga halamang gamot. Pero ayos lang. Mayroon siyang napakalakas na air. Sinubukan niyang basta nalang kunan ito ng litrato. At automatiko nitong nakilala ang bagay na nasa harap niya. Ito pala ay Wild Polygonatheme. At kasabay nito, ipinakita rin ang presyo. 50 yuan bawat kilo. Tiningnan niya ang basket. Mukhang mayroon itong hindi bababa sa 5 o 6 na kilo. Nang kalkulahin ang presyo, pwede itong may benta sa halagang 250, mas malaki pa sa ibinigay ni Wang Shen kahapon. Oh, pwede bang ipagpalit? Medyo natulala si Xiaoqin. Dati, kapag dinadala niya ang basket ng mga halamang gamot na ito sa batika para ibenta, ilang pirasong tanso lang ang kinikita niya. Hindi niya alam kung sapat ba para pambayad sa pagkain ito. Pwedeng-pwede. Sa susunod, kung mayroon kang mga halamang gamot, sa akin mo muna dalhin. Kailangan ko rin kasi ng mga halamang gamot. Mababa lang ang halaga ng tanso at pilak. Pero sa mga halamang gamot, pwede. Lalo na ang mga ganitong purong natural at ligaw. Sa modernong panahon kung saan laganap ang mga gamot na pinalaki sa artipisyal na paraan. Ito ay talagang isang pambihirang bagay. Bumili ng gamot sa sinaunang panahon, ibenta sa modernong panahon. Mukhang malaki ang pagkakakitaan dito. Sige po. Salamat, boss. Napaiyak si Xiaoqin sa sobrang pasasalamat. Walang anuman, kumain ka na. Hindi na masarap kapag lumamig. Iwinagayway ni Yuji ang kanyang kamay. Sabi niya na parang walang importansya. Kahit hindi ko alam kung mahalaga ba ang mga sinaunang halamang gamot.
Pero siguradong hindi ito maibibenta ng mahal sa kabundukan. Katulad lang ng durian sa syudad, na kayang ibenta ng 10-10 barya bawat isa. Pero kung sa taniman ka ng durian pupunta, kahit ipamigay ay walang kukuha. Ang gastos sa transportasyon ay malaking bahagi talaga ng halaga ng isang produkto. Pero sa panig ko, iba ang sitwasyon. Sa modernong panahon, maginhawa ang transportasyon. Maunlad din ang mga serbisyo ng delivery. Ang talagang pinakakulang ay ang mga ligaw na produkto. Basta't makahanap ng tamang koneksyon, ang presyo ng mga ligaw na halamang gamot ay pwede pang tumaas. Habang si Xiaoqin ay mabilis na lumalamon, habang kumakain ng kanin, sa tahimik na kalye, narinig ang mga yabag ng kabayo. Binibini, nahanap na po namin. Mayroong isang kainan dito. Ang mabangong amoy ay nagmumula sa loob nito. Pero mukhang napakarumi ng kainang ito. Bakit hindi na lang po tayo umalis? Isang karwahe, eksaktong huminto sa harap ng pasukan ng kainan. May isang babaeng mukhang katulong na bumaba mula sa karwahe. Tiningnan niya ang tindahan. May halong pandidiri siyang nagsabi, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Hindi po marumi, hindi po marumi. Kasalanan ko po, kasalanan ko po. Kasalanan ko po lahat dahil hindi ako agad nakapaglinis. Nang marinig na aalis na ang katulong, walang naging reaksyon si Yuji. Hindi naman kasi kalakihan ang kikitain. Pero nataranta ang kumakain na si Xiaoqin. Daladala ang ulam, kumari pa siya palabas. Napakabait pa naman ng amo niya. At masarap din ang pagkain. Hindi niya hahayaang umalis ang customer dahil sa pagkakamali niya. Tama, sinisisi na niya ang kanyang sarili sa pagiging marumi ng tindahan. Kung hindi lang sana siya natakam sa pagkain na iyon, at nagsimula ng magtrabaho ng mas maaga, di sana'y malinis na ngayon ang tindahan. At dahil sa pagtakbo niyang iyon palabas, kumalat ang bango ng Kung Pao Chicken hanggang sa labas ng pintuan. Kahit ang katulong na nakatayo sa labas, ay hindi napigil ang singutin ang amoy. Binibini, ang bango, pero marumi pa rin. Umalis na lang po tayo. Sadyang sinanay ng mabuti ang katulong. Laging iniisip ang kapakanan ng kanyang binibini. Napakaselan pa naman ng kanyang binibini. Hindi siya maaaring kumain ng maruming pagkain mula sa ganitong klaseng tindahan. Tingnan mo lang kung gaano karumi ang waiter na iyon at malalaman mo na. Siguradong hindi malinis ang loob ng tindahan. Sa totoo lang, una pa lang ay ayaw na niyang pumasok. Pero ang kanyang binibini, na laging walang ganang kumain, ay biglang nagsalita. At sinabing hanapin ang pinanggagalingan ng bango. Kaya naman hindi niya ito mapigilan. Inakala niyang isa itong bagong bukas na magarbong restaurant. Sino ba namang mag-aakala na isa lang pala itong sira-sirang maliit na tindahan? Mukha pa itong napakarumi. Sa isang saglit, nagsisi siyang pumunta pa sila. Malinis po, malinis po. Tingnan ninyo po, ang ulam na ito ay may sensinang inihanda ng aming amo. Napakalinis po nito. Sa sobrang taranta, agad na inilahad ni Xiaoqin ang hawak niyang plato. Ang kalahati ng natirang noodles, at ang Kung Pao Chicken ay tahimik na nakalagay sa plato. Ang may kintab na sarsa ay bumabalot sa malambot na manok. Isang tingin pa lang ay hindi mo na mapigil ang mapalunok. Gusto kong kumain, anong gagawin ko? Ang ali lang nakaharap sa Kung Pao Chicken ay nakararanas ng matinding panloob na labanan. Sa isang banda, hindi niya dapat hayaan ang binibini na kumain ng ganitong klaseng hindi malinis. Napagkain mula sa maliit na tindahan, ngunit hinihimok siya ng kanyang likas na pagnanasa. Natikman kung ano nga ba ang lasa ng pagkain nasa harap niya. Wala siyang magawa, ang bango kasi. Sobrang bango talaga, lalo na't itong plato ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang amoy ay walang tigil na pumapasok sa kanyang mga butas ng ilong. Binibini, baka gusto niyong subukan. Lulunok-lunok ang alila, sasabihin na sana niyang siya muna ang susubok. Nang marinig ang boses ng may-ari ng tindahan. Xiaoqin, kung ayaw kumain ng customer, bumalik ka na lang. Ang pagkain ko ay hindi naman talaga masyadong malinis. Isa siyang mahal na binibini. Napakadelikado, hindi ko kayang bayaran kapag nagkasakit siya. Saksi ang langit at lupa. Nang sinabi ito ni Yuji, talagang taos puso at tapat. Ito ay pre-cooked na pagkain. Sino ba ang nakakaalam kung paano ito ginawa? Kung sakaling mayroong anumang maruming proseso, hindi rin nila malalaman. Okay lang sa ibang tao. Tulad ng mga modernong tao na araw-araw kumakain ng takeout. Ang pre-cooked na pagkain ay pangkaraniwan na sa kanila. Hindi na niya kailangang mag-alala. Si Wang Shen, sa isang tingin pa lang, ay halatang sanay makipag-away. Kung hindi, imposibleng makakain siya ng ganoon karaming pagkain sa isang upuan. Kaya hindi rin kailangang mag-alala. At si Xiaoqin naman, laki siya sa pagkain ng sari-saring butil at ligaw na damo, kaya mas lalong hindi kailangang mag-alala. Ang mga bagay na hindi niya kayang kainin noon ay ang siyang magpapalakas sa kanya. Ngunit itong nasa loob ng karwahe. Kung titingnan ng alila at ang ayos ng karwaheng ito, alam na alam mong isa siyang binibining pinalaki sa karangyan. Isang dalagang sanay kumain ng mga natural, organic na pagkain, walang halong kemikal. Kakain ng mga pagkain gawa sa teknolohiyang pang-industriya. Talagang nag-aalala siyang baka magkasakit pa ito. Kaya naman, ang sinabi niya kanina ay walang bahid ng panunuya. Ito'y purong katapatan mula sa kanyang puso. Sayang lang at walang masamang intensyon ang nagsalita. Ngunit iba ang dating sa nakikinig. Para sa taong may ibang iniisip, hindi ganoon ang kahulugan nito. Mamang may-ari, paumanhin, hindi marunong magsalita ang alalay ko. Kukunin namin ang pagkain. Ipabalot mo para maiuwi namin. Isang mayenhing boses ng babae ang narinig mula sa loob ng karwahe. Binibini,
Hindi po ako nagbibiro, talagang hindi po malinis ang pagkain namin. Huwag na huwag niyo po itong kakainin. Sasakit po ang tiyan ninyo kapag kinain niyo to. Baka magkasakit pa po kayo. Magalang na paliwanag ni Yuji. Talagang ayaw niyang masangkot sa gulo. Pero ang